Limang bagay na ginagawa ko para makatipid habang binabayaran ang 100K na utang. Bago ko simulan guys, marami akong nabasang comments na pareho rin daw kayo ng mga ginagawa ko pero hirap pa rin kayong makabayad ng utang. Ang sobrang hirap naman talaga makabayad ng utang kasi in the first place, malaki ang chance na kaya tayo umutang dahil hirap tayo sa pera. Naintindihan ko yun guys, hindi naman kasi tayo para-pareho ng sitwasyon. Mas mahirap talaga kapag mababa ang sahod, lalong-lalo na kapag may pamilya ng binubuhay o kaya naman may mga biglaang gastusin. Gusto kong sabihin sa inyo na naniniwala akong kayang-kaya nyong bayaran yung utang nyo. Baka hindi lang tayo pareho ng bilis ng magiging pag-angat. Ang ginagawa ko kasi guys, as a minimum wage earner, unti-unti kong binabawasan yung utang ko habang patuloy na naghahanap ng paraan para madagdagan yung kita ko. Bali, inuuna ko lang i-post yung mga effective na ginawa ko. Kaya sa susunod na mga vlogs, i-share ko naman kung paano ko dinagdagan yung kita ko at baka makatulong din sa inyo. Share ko lang din guys, hindi lang ako isang beses nagkautang ng 100,000. Anyways, ikukwento ko naman yan sa inyo malapit na, as in. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob kung paano ko siya ikukwento sa inyo. Okay, number 1 na tayo. Number 1, hindi mo na ako nag-aalaga ng pet. Gusto ko man tumanggap ng lahat ng binibigay na aso, pusa sa akin. Gustuin ko man alagaan lahat ng mga pinagre-rescue ko sa daan. Hindi ko pa rin sila pwedeng alagaan ng matagal kasi iba yung gastos at responsibilidad. Eto guys, halimbawa lang ng gastos, mabilis lang to. Sa pagkain, bakuna at deworming, 2,000 to 6,000 kada taon. Pag nagkasakit yung alaga mo, yun dun ka madadali sa laboratory test at mga gamot. At paano pa kung ma-confine pa yan? So paano na lang kung alaga ko talaga tapos sakitin? Hindi ko naman kasi matitiis na titigan na lang at walang gagawin. So number 2, hindi muna ako nag-aanak pero as in 10 years ago ko pa gusto. Gusto ko talaga magkaroon ng anak. In my experience, nag-aalaga ng mga pamangkin, nagpapatira ng mga pamangkin sa amin. Apakadaling maging magulang pero ang hirap magpakamagulang. Alam ko hindi pa ako financially ready kaya hindi ko muna dinadagdagan yung responsibilidad. Lumaki akong salat sa buhay kaya alam ko yung pakiramdam ng hindi nabibigay yung needs ng isang bata tulad ng sapat na pagkain, gasto sa pag-aaral, lalong-lalo na yung emotional na suporta. Gawa ng kakulangan sa oras ng mga magulang ko dahil halos lahat ng oras nila ay nakalaan lang sa paghahanap buhay. Pero na-appreciate ko pa rin yun kasi nakita ko naman na ginawa nila yung best nila. So, question lang guys para sa may mga anak na. Ano pong edad ng anak nyo ngayon at magkano ang humigit kumulang na gastos kada buwan? Ayun, number 3, hindi ako lumalabas ng bahay kung wala naman akong lakad. Napansin ko kasi dati, kapag lumalabas ako, nung wala pa akong utang, mas madali akong mapagastos. Kahit nasabihin nating 150 lang ang gastos kada lakad. Kung 4 na beses naman sa isang linggo, bali 2,000 din yun sa loob ng isang buwan. Sa isang taon, ang laki din. Number 4, pag may pupuntahan ako, kumakain muna ako bago umalis. Para hindi ako matukso na bumili ng pagkain habang nasa labas na ako pag nagutom ako. Halimbawa, kung isang fast food pagkain ay nasa 180 at naiwasan ko yon ng 10 beses sa isang buwan, balit nasa 1.8 din yung natipid ko. Number 5, maraming mga araw na nagka-calorie deficit o intermittent fasting ako. Yun lang talaga ang budget ko noon tapos hindi pa talaga nagte-trending yun. Hindi ko to nire-recommenda. Ito lang yung naging sitwasyon ko noon. Halimbawa, tuwing tanghali lang ako kakain tapos pag nagutom ako ng gabi, biskwit lang tsaka tubig. Nito ko lang din nalaman na healthy din pala yun kung paminsan-minsan at short term mo lang gagawin. Pero make sure na wala kang sakit kung gagawin mo man ito. So isang malaking disclaimer po dyan bago tayo mag number 6.